Ang kwento ay nagsisimula sa isang masiglang lungsod sa gabi kung saan masaya ang lahat. Habang papunta tayo sa isang restaurant, makikita natin ang isang lalaki na parang walang bukas kung kumain. Habang pinapanood siya, unti-unting nadidismaya ang ibang tao at nagtataka kung dapat ba siyang pigilan dahil baka ikamati niya ang sobrang pagkain. Ang ilan ay nagtatanong kung bakit siya umiiyak habang nilalasap ang masarap na pagkain. Sa gitna ng eksenang ito, makikita natin ang isang malaking lalaki na ginagawa ang ginawa ko noong nakaraang holiday dinner. Isang lalaki sa grupo ang nagsabi na maaaring ito ang unang beses ng iba na makita siya, ngunit sikat na siya dito sa Hanan. Nagtanong naman ang isa kung sikat ba siya dahil sa hitsura. Agad na sinabi ng isa na hindi dapat husgahan ang tao base sa anyo nito, at marami pa siyang kailangang matutunan. Dagdag pa niya, kahit hindi siya taga rito, tiyak na narinig na niya ang tungkol sa kanya dahil nagawa niyang pag-isahin. Isang eksena ang nagpapakita kay Heron na may estatwa ng kanyang sarili. Sinabi niya sa batang Yona na kapag hinanap siya ng kanyang ama, dalhin na lang siya nito sa estatwa. Ganap na tinalikuran ni Heron ang kanyang pamilya, sa kabila ng pagiging panganay na anak ng isang dating maunlad na martial arts clan. Siya ay ipinasok sa Sky Ocean Merchant Union sa pamamagitan ng isang kasunduang kasal, at hindi siya tumutol. Ilang taon ang lumipas, sinalakay ng Desect ang Tianhong clan, at habang pinapanood niyang maglaho sa apoy ang kanyang pamilya, napagtanto niyang minahal niya ang kanyang ama sa kabila ng lahat. Sa gitna ng galit at pagsisisi, kinuha ni Heron ang estatwa at sinimulang ihampas ang kanyang ulo rito habang sumisigaw na parang baliw. Tumakbo si Yona upang pigilan siya, sinasabing mapapahamak siya. Bumagsak si Heron sa kanyang mga tuhod habang niyakap siya ni Yona upang pakalmeyan. Magkasama nilang hinarap ang sakit ng nakaraan sa buong magdamag. Sa loob ng karwahe, si Heron ay nagsasabi kay Yono na magbabago na siya mula ngayon. Nangako siyang aayusin ang relasyon nila ng kanyang asawa, titigilan ang trabaho sa hot cosplay na ginagawa niya, at mas bibigyang pansin ang kanyang pamilya. Sinabi rin niya na tapos na ang panahon ng kanyang pagdadalamati at handa na siyang maglingkod sa mga mahal niya sa buhay. Bagamat may agam-agam siya sa malamig na pagtanggap ng kanyang asawa, natawa siya at sinabi kay Yona na itinuturing niya itong parang pamilya. Ngumiti si Yona at sumagot na patuloy siyang maglilingkod ng maayos. Biglang may tumagos na isang bagay mula sa gilid ng karwahe, isang lalaki na tumama kay Yono, dahilan upang matapan si Heron sa ere. Lumabas ang lalaki sa kabilang bahagi ng karwahe at bumagsak si Heron sa lupa kasabay ng pagtagilid ng karwahe. Ang matandang lalaki, na tumagos sa karwahe,